Good afternoon guys, for today's video update ko kayo sa mga orchids ko sa nakaraang at natapos na bagyo. Apat yun, so medyo nahilo rin to. Nung nililipat ko sila, inaayos ko sila, sinisave ko sila sa bagyo. Ito, natapos na mga bagyo, yan, meron pa rin siya. Actually may panibago na naman siyang spike. Yan, sipag-sipag nito mag-bloom. Ano siya, itong isang bulaklak niya pa-end na, pero ang ganda-ganda niya. Yan. Tapos yung aking green, ito din, napakasipag nito, walang tigil yan. Yan siya. Tapos ito yung si Morning Glory ko, dati ang dami niyang bulaklak, ngayon natapos na siya kasi ang mga dendro kasi pag natapos na siya mag-bloom, maglalagas lahat ng dahon. Yan, magiging ganyan siya. Tapos may panibagong lalabas na panibagong keikis, na panibagong bibigay ng bloom. Itong actually, meron na naman siyang spike. Kaya meron na naman siyang spike doon. Hindi siya napapagod din. Para kanya rin magpahinga. Siguro sa pag-aalaga ako na rin, kaya di nila ako pinapahiya. Na binibigyan talaga nila ako ng flower lagi. Tapos ito yung mga keikis na galing din sa mga dati kong dendro. Ito Cattleya, nasa charcoal lang siya, tsaka pure charcoal. Yan. Tatandaan nyo, kapag seedlings pa lang siya, pwedeng gamitin ng cocohas kasi ito magre-retain siya ng moisture talaga. Pero kapag lumaki na sila, ilipat nyo na sila sa lava rock or uling. Yan, tulad nito. Pero ito hindi to punong-puno ng cocohas. Siguro kalati lang, siguro mga ganito lang cocohas siya. Para sa ilalim makakalabas pa rin yung hangin, labas-masok yung hangin para mas mabilis siya. Ito kung dito, keikis din to ni Mini Nemo. Kaya natin lang na liit-liit niya. Meron kagad siyang spike. Ito yung dendro na mini na walang tigil, walang kapaguran. Ayan, nilipat ko. Ito bagong lipat din to. Kalilipat ko lang siya, pero meron na siyang panibagong spike. Actually, doble pa nga siya. Doble siya. Sipag nila. Basta tamang alaga lang talaga, bibigyan ka talaga ng spike. Tsaka flower talaga. Ito bagong lipat din to. Yan, pero tingnan mo siya. Okay na siya. Pure charcoal yan, sa ilalim yung styrofoam. Para sure na talagang hindi magrarat. Ito violet to eh. Ito violet. Yan, nasa coconut shell sila. Ito si Caesar, yellow Caesar. Ito nga tapos na rin to eh. Tapos na to. Ito yung nag-bloom to, siguro 2 buwan din mahigit bago siya naglagas na tuyo. Pero ito natitira niya. Pero may panibago na naman siyang panibagong spike. Yan. Ito. Dalawa yan. Okay, isa, 2, 3, 4. Yun pa yung isa. Sipag niyan. Ito man yung isa yung pink ko. Yan. Tulad na nasabi ko, pag natapos mag-spike ng panibago, cut mo na siya. Pag kinat mo na yan, mag-produce na naman siya panibagong keikis. Yan siya. Saka ito galing din to sa galing din to sa mga dendro ko na na mga keikis yan. Nasa coconut husk pa rin siya. Para sigurado talagang ma-retain niya yung moisture. Pero kapag lumaki na to, palitan na ng media. Kailangan sa uling talaga siya. Or sa lava rock. Kung ano mas prefer nyo na media. Pero ako mas prefer ko pagka malilit pang ganito, coconut husk. Kasi nag-i-stay pa yung moisture dyan talaga. Hindi siya basta-basta matutuyo. Ito yung Cattleya. Ito si Cattleya talaga hindi ko nilalagay sa coconut husk. Hindi ko siya nilalagay sa coconut husk. Kasi ayaw na ng basa talaga na madalas.
Ayaw niya. Gusto niya yung tuyo, mabilis. Ganun pa rin, may styro pa rin dito sa ilalim. Para talagang walang kakaroon ng root rot. Front cut ito sa root rot. Ito naman, ito isa rin to. Ito na, bili ko lang to sa palengke. Yan. Palengke. Kabibili ko lang. Siguro wala pa sa akin, ano to. Wala pa sa akin 1 month. 2 weeks pa lang siya. Yan, may panibago na siyang kikis. Yan, may panibago na siyang kikis. Actually, magugulat ka dito. Katatanim ko lang siya sa pure charcoal. Pure charcoal lang siya. Yan, pure charcoal lang siya. Yan. Malalaking charcoal para makangin. Tatandaan nyo, pagka ganitong bumili kayo, kailangan yung pinakaibabaw dito na papagapang, yun ang ilagay nyo sa mas maraming space para dun siya gagapang ng panibago ulit. Kasi pag ginitna mo yan, mangyayari, yung likod kasing ito, ala nang tutubong kikis na panibago dyan. Ala na, masasayang lang space. Kaya ako siya dyan dinikit sa gilid para yung panibagong kikis na lalabas, dito na siya gaganyan dyan. Dito na siya kakapit. Yan, dito na siya kakapit. Yan, katatanim ko, meron na naman siya barabang, meron siyang spike. Ayan, may spike siya. Wala pa siya sa akin 2 weeks, pero may big spike na siya kagad. Actually, dalawa yan. Ito pa yung isa. Ayan. Ganun din to. Meron na rin siyang kikis na lumilitaw dyan. Ayan, may kikis na siyang lumilitaw. Ayan. Kakatawa lang, may kikis na siya lumilitaw. Tapos ito sa akin, ito sila mga, at pangalan ito, okay, mga layoni. Galing bundok to, so medyo talaga kailangan kong adapt yung klima doon sa bundok. Ito lagi kong dinidiligan almost every day. Actually, maga, tanghali, tsaka hapon, kasi gusto talaga nito laging basa. Laging basa talaga ang ano niya, ang media niya. Pero yan, charcoal din siya, pero yan sa ilalim niya merong konting sphagnum moss. Dalawa sila. Ito yung isa. Yan. Ito yung isa. Yan. Focus. Yan. Dalawa sila. Yan. Tapos ito yung Sanderiana ko na nagkaroon ng crown rot, pero ngayon okay na siya. May panibago na naman siyang kikis. Ayan, nag crown rot yan, halos nangitim talaga yan, namatay talaga lahat ng dahon niya. Ayan, pero yan, tubo na rin siya. Mga ugat niya green na green, indikasyon talaga na nanunumbalik na yung lakas niya ulit. Pero dati talaga nung nag-crown rot siya, nagkaroon siya sakit na Erwinia, uubusin niya lahat ng dahon, halos matira na lang yan, yung black na yan. Natira na yung black na yan na, sigurado patay na yan. So yan, inalagaan ko lang yan, talagang inisprayan ko siya ng fungicide para di magdire-diretso yung fungus niya. Kadalasan kasi ganun yung sakit nila. So kailangan mo talagang, pagka meron kang pulse, alagaan mo talaga sila mabuti. Huwag masyadong basa, pero masyadong tuyo, kasi gusto nito moisture talaga. Tsaka laging gusto talaga nila nahanginan yung ugat. Yun ang importante sa mga pulse. Yan, pure charcoal lang siya, tapos nakatanim siya pero katapat. Kailangan talaga marami din butas siya, naglalabasan yung mga ugat niya dyan. Ayan siya, yan, lumalabas kasi malamig yan. Tapos ito si Aphrodite. Yan, may panibagong siyang spike. Yan, napakahahaba ng dahon niya. Actually, dalawa yung spike nito eh. Yung isa mayroon pa doon sa dulo. Ayan siya. Ito, meron siyang spike doon, panibago. Ayan siya.
Diyan lang siya sa ilalim. Tapos ang lalaki ng kanyang dahon. Ang hahaba. Ayan. Ganun din yan. Kailangan mo talaga siyang alagaan mabuti. Tapos ito si Sanderiana. Palus Sanderiana. Ayan. Lagi rin silang basa. Almost every morning and afternoon din. Kung sila dinidiligan. Tatandaan nyo lang pagka afternoon, pagka medyo umuulan, huwag na kayo magdidilig. Kasi nai-stuck yung tubig niyan sa karaming ganito. Kaya ito nakapababa siyang ganon. Once ang umulan, nagdilig ka, bababa na kagad yung tubig. Pero pagka ganito, nangyayari kaya nagkakaroon ng crown rot minsan, nai-stuck yung tubig dito sa may ibabaw. Ayan, dito sa may ibabaw. Nangyayari dyan karoon at hindi siya natutuyo. Kaya nakadepende pa rin sa panahon kung magdidilig ka ng hapon. Pag mainit talaga magdilig ka ng hapon. Pero pag di naman mainit, huwag ka na magdilig. Kasi yung tubig na i-stuck talaga dyan. Ito magpapalit na to. Kasi tuyo na to. Ayan na, may panibago na siya. Ito naman si Stewartiana. Ayan. Kalahi siya ng Cyrilliana. Ayan. Kalahi siya ng Cyrilliana. Ito sabi nila mahirap pabulaklakin sa lowland. Actually totoo naman yata eh. Kasi yung Cyrilliana ko dito, teka papakita ko yung Cyrilliana. Ito si Cyrilliana. Yung mga spike siya lumalabas, pero pagdating sa dulo ayan, kikis anak ang ibibigay niya. Ayan pa. Ayan siya. Pero ang gaganda ng mga pattern ng dahon nila talaga. Gustong gusto ko yan. Pattern ng dahon nila. Ito pa. Ito si Sanderiana din to. Ito si Sanderiana. Yan. Ang laki din ng dahon yan. Yan, Sanderiana. Ang kulay naman ng bulaklak nito, puti. White. White siya, white. White siya. Ito naman si Aphrodite. Yan. Ay, nakikita niyo mga residue yan. Fertilizer yan na hindi natatanggal pa nagpe-fertilizer ako. Yan siya. Yan siya. Sila. Yan. Tapos ito aking mga hybrid. Ito hybrid dyan. Ito nag-bloom na sa akin to. Nag-bloom na sa akin to. Kaya yeah, kinat ko na. Kinat ko na siya. Ito dito. Ito pa. Yan. Hybrid din sila. Yan. Ito lang talaga pagka coconut husk ang gamit mo. Yan, ang daming pakpaklawin talaga na dumidikit-dikit dyan. Dumidikit-dikit dyan. Pero pag lumaki, tinatanggal ko yan talaga. Sineseparate ko yan. Kasi humilig din ako sa pakpaklawin. Maganda rin kasi itong ilalagay sa ilalim ng orchids sa tabi ng orchids. Kasi nagbibigay sila naman lamig sa orchids. Gustong-gusto nila yan. Ayan, ito mga dahon niya. Ayan. Nadidilig ko lang kaya basa sila. Tapos si Tulumia. Yan, Tulumia. Ito yung nalagay ko siya short na video ko dun sa YouTube. Sila yon. Yan, dalawa yan. Ito, ngayon pa lang nag-bloom sa akin to eh. Pero dalawa sila. Ito ngayon pa lang siyang taon nag-bloom sa akin. Kasi 1 year pa lang sa akin to eh. Ngayon pa lang siya nagbigay ng bloom. Pero ito, nagbigay na rin sa akin ng bloom to. Si Tulumia. Mga ID nito. Mga ID kasi nila ano lang yan. Ganyan lang oh. 307. Ayan, ganyan lang. 307. Tapos ito magbubloom din to. Si ano yung pangalan ng orchids nito? Si Aenopsis. Ayan, mag-focus. Focus. Ito si Aenopsis. Ayan, si Aenopsis. Siya magbubloom siya. Ang liit nung ano niya.
bulaklak niya, pero ang ganda niya si Ainopsis. Ayan. Tapos ito si Chantabun. Ito yan, naglalagas na siya. Yan. Susunod niya pagka naglagas na siya, bibigay na yan ng bulaklak. Parang kalahi din kasi ng ano to, ng ang tawag dito. Kalahi din ng mga anosmum. Ayan. Yan, naglalagas din siyang ganyan. Tapos dito, bawat node siya dyan, magkakaroon siya ng bulaklak. Ayan. Magkakaroon siyang bulaklak. Ang taba nga niya, kala mo namamaga. Pero yan, kala mo patay siya. Pero buhay yan. Tapos siya, matataba talaga siya. Matataba. Nagkakaroon siya ng mga bulaklak bandera yan, sa mga yan, sa mga nodes yan. Ito tulad nito. Galing to sa bulaklak yan. Galing to sa bulaklak yan. Dati, nauna. Mangyari niya pag namulaklak yan, mag-start na siya magbulaklak. Pagpatapos na, uunti-unting papayat yan. Nakala mo matanda na nangulubot. Yan kasi lahat ng energy na pupunta sa bulaklak, sinusuplayan ng katawan nito. Yan, kaya nag-i-stack sila ng tubig. Siguro niya, pag nag-bloom na sila, susuplayan niya ng tubig yung bulaklak. So pag nag-wilt na yung bulaklak, papayat na to, babalik na sa dati. Tapos tutubo na naman ng panibagong kikis dito sa ibabaw. Yan, tinanggal ko na itong pakapaklawin ito. Ang kulit-kulit, meron na naman eh. Kasi lagi ako nagdidilig. Yan eh, pakpaklawin na naman yan. Marami ako siyang pakpaklawin dito eh. Tapos yan si Inobi. Maaaring kapaguran mag-bloom to. Ayan o, naglalagas na yung mga patapos na siya. Yan, nasa pure charcoal pa rin siya. Yan si Inobi. Ang ganda-ganda niyan. Inobi. Tapos ito si aggregatum ko, Lenli. Ito hopefully sana mag-bloom dito this year. Ayan. Pag nag-alaga kayo ng ganito, huwag kayo mag-worry ba't nagre-wrinkled na ganyan yan, nagkakaroon siya ng ganyan. Ibig sabihin niya, matanda na siya. Matanda na siya. Pero pag may pagkapanibagong, may panibago na naman siyang dahon, yan, tulad niya, may lumalabas na naman dun. Okay lang yun. Ayan, wrinkled. Ang ganda ng bulaklak nito, akala mo itlog. Marami siya, lalabasan si Jan. Ang ganda rin yan. Tapos, eto si Parmeri Pink. Tapos si Parmeri White. Mga Thai species to eh. Tapos si Thaisiflorum. Thaisiflorum siya. Tapos ang aking dancing lady. Yan, nasa coconut husk pa, nasa coconut shell pa rin siya. Ang loob niya hindi coconut husk, charcoal pa din. Para pag nagdilig ka, sigurado pa rin hindi mabubulok kasi bunot na to eh. Kulog na siya. So kailangan talagang charcoal pa din ilalagay mo. Ayan, ito pang isa. Ayan. Dancing lady pa rin to, ganun pa din. Konting coconut husk. Tsaka sa ilalim niya meron siyang styro. Para talagang hindi siya magkakarat. Morning Glory Curly. Curly. Ayan siya. Yan ang bulaklak. Ang ganda nito eh. Ayan siya. Nasa coconut shell pa din siya. Ayan siya. Ang bulaklak niya ang ganda. Focus. Focus. Ayan, ayun. Kasi yun na yan. Ayan, nanginginig ng kamay ko. Ayan, si Morning Glory Curly. Ayan. Morning Glory Curly. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan, may bagong buds na naman siya. May bago. Ito siya yun. Mag-focus. Ayan. Morning Glory Curly. Ayan siya. Tapos yung mga naputol-putol ko na
na mga nagputulan ko, yung mga nabali. Ayan siya. Ayan, tumutubo na siya ulit. Mga naputol yan eh. Diyan ko lang sila dinidikit. Pero buhay na siya ulit. Nabubuhay naman sila, laging basa. Ito si Inobi rin to. Kikis ni Inobi to eh. Kikis ni Inobi. Yan. Coconut husk pa din siya kasi nga seedling. Pag lumaki na to, papalitan ko na to. Para sure talaga hindi magkaroon ng rot. Pangit kasi dito sa bunot talaga pagka katagalan na nilalanggam. Yun hindi ko gusto. Tapos sobrang basa na siya. Matagal matuyo. Kaya pagka coconut husk ang gamit, yung lagi yung tatandaan. Huwag ka masipag magdilig. Mamamatay yung orchids mo dyan. Kailangan hintay mo munang tuyo yan bago ka magdilig. Yun na lagi yung tatandaan pagka coconut husk ang gamit yung media. Kaya ako talaga mas prefer ko ang charcoal. Magdilig ka man, mabilis mag-drain ng water, okay lang yun. Pero pag coconut husk, tanggapin nyo na, kakarat dyan. Tapos ito yung aking Silogini Ratchazini. Sa akin Silogini Ratchazini. Ito ang flower nito, kulay white. Ito si Sparsa. Ito yung naripat ko. Ayan. Buhay na sila. Hindi naman to mahirap alagaan eh. Basta't lagi mo silang didiligan. Yan tulad nito, diniligan kaya nagbabasa siya. Ayan o. Ito nag-stack talaga kasi ng tubig to eh. No? Kaya kailangan talaga patuyin mong konti bago ka magdilig. Para sure talaga. Like yung inuulit-ulit yan, yun ang technique sa pag-ahalaga ng orchids. Pagka talagang bunot ng gamit mo, huwag ka masipag magdilig. Para maiwasan sila mabulok yung mga canes. Ito si Pandorata, Silogini Pandorata. Ito, Silogini Ratchazini. Ito, bulaklak nito kulay yellow yan. Bali tatlo sila eh. Ito Silogini rin to. Kulay dilaw yung flower nito. Dalawa yan. Yan. Sila. Tapos ito si Marmorata. Yan, kagagaling niya lang sa spike. Yan. Namulaklak na to eh. Ayan. Tanggal na siya. Ganun din yung media niya. Tapos ito si Aspirata. Nilipat ko lang dito. Galing to sa mother plant eh. Mother plant galing yan. Naglipat ako. So yan, nakita ko siya. Tinanggal ko siya. Kasi lumalagpas na. Yan si Marmorata. Ay si Aspirata. Yan ang mother plant. Ang dami ng kikis niyan. Tapos ito yung mga Grammatophyllum kong Grammatophyllum citrinum. Yan sila. Ganun pa din. Nasa ano pa rin sila. Nasa ginawa akong ano yun eh. Kakawate. Yan. Cross ko lang siya. Tsaka siya pinatong. Tapos charcoal lang din siya. Charcoal lang din. Makikita mo yung mga ugat nila. Birdie na kumakapit na sila dyan. Tapos yung aking mga ano, mga sanggumay, yung Aphyllum. And Aphyllum. Nandyan yung Alba, Anosmum alba, Anosmum. Yan. Tsaka yung Rhombium. Rhombium, taka semi-alba. Yan. Kadalasan sa puno ko sila kinakabit kasi mas gusto ng mga anosmum sa puno. Kasi yung ugat nila, gusto nila nakakapit sa puno. Yung basa, gusto nila yan. Pero okay naman sapat. Pero kailangan lagi yung didiligan pag sapat. O kaya sa drip food, lagi yung silang didiligan. Yan. Lagi yung dinidiligan yan. Sila. Yan. Gusto nila yan dyan. Kalalagay ko lang sa kanila dyan yung paraan. Mabilis silang tumubo kapag kasaboy na puno. Pero pag sapat sa drip food, mapapansin nyo matagal. Pero kailangan talagang support ng fertilizer. Pero dyan, mabilis yan. Ahaba na sila. Yan si anosmum.
Ang healthy niya dyan kasi gusto niya talaga nasa puno. Kaya nilagay ko siya dyan. Siguro ditong May or April, March magbubloom na yan. Yan si Aspirata. Yan, nakikita kayo maliliit na spike doon ay kikis doon. Ang dami niyan eh. Hindi ko lang mapakita kasi mataas. Tumutungtong pa ako sa hagdanan. Yung mga Grammatophyllum. Yan sila. Tapos ito yung aking mini yaya. Mini dendro. Yan. Sipag din ito mag-bloom. Ang Cattleya. Meron ako dito eh. Nakita ko. Ito sana mag-bloom na sa akin to. Ang tagal na nito. 1 year. Kasabayan nung ano yun eh, nag-bloom na si Copper Queen. Sabayan yun. Yan si Copper Queen. Ang ganda niya. Nandito siya sa ayan, si Copper Queen. Ang ganda ng bulaklak niya talaga. Ayan, si Copper Queen. Ayan. Yung last ko na Cattleya violet. Siya. Gusto niya naaarawan talaga. Kung yung lalagay sa lilim ng Cattleya, hindi siya magbo-bloom. Kailangan at least 50%, 60% ng araw naka-filtered. Mamumulaklak. Kasi pero pag nilagay mo yung sa lilim, yung dahon niya magda-dark green. Hindi siya magbibigay ng bloom, magdadaw na siya, magdadaw, hindi maganda yun. Hindi siya magbo-bloom. Kailangan medyo pasikatan mo siya ng araw. Bright, pero wag naman sunog, wag naman bilad. Dahil hindi kanya bibigyan ng bloom, ang bulaklak kapag pinakalilim mo siya sa shady area. Kailangan naarawan siya at least 50%, 60% to 70% para mag-bloom sila. Cattleya. Ito yung mga previous ko, no idea. Pero maganda pa din naman sila. No idea yan eh. Mga previous kong galing kay GBO, yung mga nasa kawayan na yan. Pero ang ganda naman yung bulaklak nila. Hindi ka naman nila ipapahiya. Pero magaganda. Ayan. Sa kawayan lang sila, yan ang ugat. Nakakapit na, hindi ko na matatanggal dyan yan. Ayan, green na yung ugat nila. Ayan. Ayan. May mga bunot pa. Kasi nga, sila eh. Tinanggal ko lang to sa mga dating pot. Yan sila. Nasama sa bunot. Mga kikis. Ayan. So yun lang guys. Update ko sa aking mga orchids. Update ko nila kayo sa sunod kong videos. Maraming salamat. Bye!